Magandang araw mga kaibigan at welcome sa pinakabagong programa na tatalakay sa mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa mga usaping legal. Dito lang yan sa Abogado ng Bayan. Ako po ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At dito sa programang ito, nais nating magbahagi ng mga kaalaman tungkol sa batas sa paraang mas madali at mas maintindihan ng nakararami. Susubukan nating gawing as easy as 1, 2, 3 ang batas. Sa araw na to, tayo ay sasamahan ng ating bisita upang mapag-usapan at mabigyang linaw ang mga mistulang komplikadong usaping legal. Pero sa totoo lang, madali lang siyang sagutin at maiintindihan natin. Makakasama natin ngayong araw na to ang isang kilalang award-winning actor at siya ay pinarangalang the Best Child Actor ng Metro Manila Film Festival at famous sa pelikulang Saranggola. Siya rin ay gumanap na ding sa pelikulang Darna na pinagbidahan ni Anjanette Abayari in 1994. Nakilala din natin siya bilang si Captain Mark Vargas ng CIDG Boys sa teleseryeng Ang Provinciano with Coco Martin. Siya rin si Warden Benny sa teleseryeng Suntok sa Buwan. We are very honored to have him in our show today. Mga kababayan, mga kaibigan, let's all welcome the multi-talented, award-winning, versatile actor and acting coach, Mr. Lester Yansang. Welcome, Lester, sa Abogado ng Bayan. Yes, Attorney. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito. Buti na lang nagtugma ang ating schedule. Oo Ayun. nga, marami sa ating mga kababayan actually ang nag-abang sa'yo ngayon. Ay, thank you po, thank you po. How are you doing, Lester? Ito po, medyo busy lang. May ginagawa ako ngayon na sa Signal TV, series, teleserye siya sa Signal TV yung mga panood. Abangan nyo, hindi ko mga sabihin. And kakapirma ko lang sa Viva Artist Agency. Then may kakatapos lang akong ginawang pelikula under Viva Max. Okay, wow. Tapos pag nyari, ito gaya itong December, punta ako ng Davao kasi nagtuturo din ako ng acting workshop. So, Wow, pwede ba ako sa- sumali doon? Pwede ka na turuan, Atty. Ano yan? Davao City and Tagum City. Wow. O ano pa bang, meron pa bang iba kang pinagkaabalahan? Meron pa, pag sa gabi, meron po akong regular gigs every Wednesday, Thursday, and Sunday. Oh, ang dami. Iba't ibang bar siya. Ang dami. Okay lang bagitin ko yung Ano, bars. oh, sure. Para Ano ma-invite ba ko. ginagawa mo doon? Sa Kendricks, every Wednesdays, bassist ako or / gitarista. Yeah, Kendricks sa may Buting Pasig po yun. Tapos every Thursdays naman, percussionist naman ako or drums sa Dekada, sa may Hill Fernando, Marikina. Tapos Sundays, vocalist naman ako and gitarista sa may Skygazer. Doon din sa may, sa may Hill Fernando, Marikina rin siya. Oh, I see. Nagtatransform ka sa gabi, no? Naglalagay po akong langis. Maganda yun, mga kaibigan. Abangan natin siya doon sa mga sinasabi niyang mga lugar at pwede tayong magkita-kita doon, Matik di ba? meron kayong discount. Wow, ibigyan mo sa akin mamaya. Kayo po sasagot. Napakaganda ng mga gigs ni Lester. Abangan din natin siya, no? Kasi sobrang very rare lang yung maraming talents. And you're one of those, no? Thank you po. Thank you Oh, po. di ba? Mga kaibigan, huwag niyong kalimutan yung mga schedules ni Lester. Pwede niyo siyang puntahan sa mga lugar na yon. So, how are you, Lester, in your, buhay-buhay? Okay naman po, pero ito, kaya din ako nagpunta dito kasi sakto, meron akong itatanong. Okay. Pero bago natin sagutin yung mga tanong mo, gusto ko ipaalam sa'yo kung ano ang ating usaping legal ngayong Yes, po. araw. Ito ay tungkol sa mga utang, pagkakautang, at nangungutang. Yes, saktong-sakto po. Sobrang sakto ba? Yes, Sa nasa isip sobrang mo? dami ng tanong ko, even yung mga friends ko nagpapatanong din. Through me papunta po sa inyo. So, Wow, at least makakatulong tayo sa regards mas sa mga nakakarami. friends mo. Yes po. Hello sa inyo. Hindi ko na sasabihin ko sino kayo. Alam niyo na kung sino kayo. Ayun, Attorney, ano ba yung best or hindi best? Ano ba yung legal way para habulin yung taong nagkakautang sa iyo? Ano ang mga legal ways para habulin yung mga taong nagkakautang sa'yo? Napakagandang katanungan yan, Lester. Sasagutin natin yan, mga kaibigan. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang ating programang Abogado ng Bayan. Nagbabalik po ang Abogado ng Bayan.
Ako po si Attorney Hayes at bago po natin sagutin ang tanong ni Lester kanina, nais ko po munang pasalamatan ang ating mga supporters at sponsors. Sila po ang dahilan upang ma-airy natin ang ating programang ito. Tutulong sa bayan, di mag-aalinlangan, tunay siyang mga lingkod. Okay, Lester, balikan natin yung tanong mo kanina. Napakalalim, no? Pero pasimplihan natin. Sabi mo, meron kang tanong tungkol sa nagkautang sa'yo. I mean, Yes. may nagpapatanong ng mga kaibigan mo. Pati po ako mismo personally, Pati may ikaw. mga tanong din ako tungkol sa utang. May nangutang din sa'yo. Yes. Nanghiram, pero Okay, nangutang ng parehas. pera. Parehas Ayan lang na ng po. epekto yon. So, paano mo sila hahabulin? Yan Yes. yung pinakatanong mo. Actually, mga kaibigan, kapag may nangutang sa inyo, ang unang-una nyong gagawin, syempre sisingilin nyo. At paano nyo ba siya sisingilin? Kailangan kasi documented. So, ang gagawin mo, gagawa ka ng demand letter. Magpapadala ka ng demand letter na sisingilin na kita sa utang mo na ganito. Specify mo magkano ba yung inutang niya na sinisingil mo. Kasi kapag hindi naman siya nag-respond doon, di siya nagbayad kahit nagpadala ka ng demand letter, pwede mo na yung magamit bilang ebidensya sa korte. So kung wala ka, sinabi mo lang, oy, magbayad ka. So wala kang ebidensya, everything is written or anything must be masubmit mo sa court eh. Okay. So pag sinabi mo lang, di man natin masubmit yun kasi salita lang yun, no? So dapat meron kang demand letter, Dear Mr. So-and-so, magbayad ka ng ganito bigyan mo ng ilang araw. So pagdating ng araw na yun, kapag hindi pa rin siya nagbayad, that means hindi siya tumupad sa iyong request, demand mo na magbayad siya. Nang dahil doon, yung sulat na yon, yun ang pruweba na naningil ka nga, pero hindi ka binayaran sa panahon na binigay mo sa kanya. So, ang iba 5 days, ang iba 10 days, ang iba 15 days, nasa iyo naman yon. So, ibig sabihin, attorney, meron talagang batas na pwedeng bigyan ng proteksyon yung nautangan. Oo, meron. Actually, mga kaibigan, ang batas talaga na nagpo-protection sa atin, number 1 muna is yung Civil Code of the Philippines, no? Ang kasong civil po ay atin po yung maa-avail kapag tayo po ay tulad nung sinabi ko kanina, nagpadala ka ng demand letter. Pwede mo kasing idaan yung demand letter sa 3 paraan. Unang-una, pwedeng susulat ka ikaw lang, susulat ka, padala mo sa kanya. Pangalawa, pwede ring idaan mo sa barangay. Ipatawag mo siya sa barangay, magkita-kita kayo doon, mag-usap kayo, kailan kayo magkabayaran. At magkano ang ibayad niya, magkano kaya niyang ibayad. Kasi yung iba kasi installment. Hindi naman nila kayang bayaran dire-diretso. Kaya lang, attorney, paano kung yung nangutang sa akin, nagtatago naman? Paano kung mabibigay yung demand letter, paano mo siya papaatinin sa barangay kung nagtatago siya? Okay. So yung pangalawa mo na no, kasi pwede kasi nga, yun nga, ikaw magsulat, pwede ring idaan sa barangay, pwede ring idaan sa lawyer, siya ang mag-demand, no? Pangalawa yun. Pero yung paano naman kung hindi siya magpapakita? Hindi papakita. Oo. So that's the time na, kasi yung mga ebidensya na yun, pwede mo na isubmit, di ba? Nagsulat ka, yung lawyer mo or yung barangay, hindi pa rin siya. Sa barangay, 3 beses muna mag-hearing, no? Pag hindi pa rin siya umattend sa 3 hearing na yon, bibigyan ka ng barangay ng certificate to file action. Dadalhin mo rin yun sa korte na hindi siya umattend, 3 hearing, di kayo nagkausap. Attachment mo din yun sa iyong complaint sa korte na, eto nga, naningil na ako, hindi pa rin siya pumunta, binigyan ko siyang chance sa barangay, hindi rin siya dumating. So yun ay magkakaroon ka na ng mga dokumento na basihan. Okay. So kung nagtatago siya, syempre, hindi natin alam saan siya nagtatago. No? Hanapin. Oo, nahanapin natin. Pero magkakaroon na siya ng record. Kasi, nag-file ka ng complaint sa korte Oo. Kunyari po nagtago ng, let's say, OA lang to, kunyari 10 years na nagtago, may expiration po ba yung utang? Actually,